Pinagtaksilan, itinapon na parang basura sa gitna ng malakas na ulan kasama ang may sakit na anak. Ang akala ni Ricardo, wala nang babalikan si Maribel. Pero hindi niya alam, ang babaeng nilait niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Babangon si Maribel, hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang pusong tinapakan? Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Pirmahan mo na ang mga papeles na yan, Maribel. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng pamamahay na ito dahil sawang-sawa na akong makita ang pagmumukha mo. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa siwang ng kanilang lumang bintana. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila mga talim na humiwa sa katahimikan ng gabing iyon, isang gabi na dapat sana ay puno ng pagdiriwang. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang hawak niyang sandok sa ibabaw ng maliit at gasgas na hapagkainan, nakahain ang paboritong adobong manok ni Ricardo. May 2 baso ng tubig at isang pirasong kandila na nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang munting tahanan. 7 taon. 7 taon ng anibersaryo ang kanilang ipinagdiriwang sa gabing ito. 7 taon niyang tinalikuran ang karangyaan ng pamilya Su para lamang makasama ang lalaking mahal niya, ang lalaking nangakong siya ang magiging hantungan ng lahat ng kanyang pangarap. Anniversary natin ngayon, Ricardo. Mahinang sambit ni Maribel habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at matinding sakit. Naglib ako sa trabaho para maipagluto ka. Akala ko kaya kagabing-gabi na umuwi dahil may surprise ka sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Sa likuran niya, isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at amoy pabango na tila nanunuya sa amoy ng kusina ni Maribel ang humawak sa braso ng kanyang asawa. Si Bianca, ang babaeng palaging nababanggit ni Ricardo, nakatuwang niya sa opisina. Pero ngayon ay nakasandal sa dibdib nito nang walang bakas ng kahihiyan. Ito ang surprise ko, Maribel. Isang pagkakataon para lumaya ka sa kahirapang ito at isang pagkakataon para makasama ko ang babaeng totoong nababagay sa katayuan ko ngayon, sabi ni Ricardo habang itinatapon ang makapal na folder sa ibabaw ng ulam na pinaghirapang ihanda ni Maribel. Tumingin ka sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy pawis. Mukhang katulong at wala nang ibinigay sa akin kundi problema. You're just a burden now. Ang pakiramdam ni Maribel ay tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang isang mabigat na bigwas na nagpaguho sa kanyang mundo. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at ngayon ay magaspang na dahil sa paglalaba para sa kanilang pamilya ay nagsimulang manginig. Hindi niya maramdaman ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa paligid ay biglang naging manipis. Tila binubura ang bawat alaala ng kanilang mga pangako sa ilalim ng dambana. Anong nangyari sa atin, Ricardo? I gave up everything for you. Noong wala kang makain, noong nag-aaral ka pa lang, sino ang nagtrabaho sa 2 factory para lang matustusan ka? Ang boses ni Maribel ay naging isang pakiusap na puno ng hapdi. Bago pa makasagot si Ricardo, pumasok sa eksena ang kanyang biyena na si Aling Socorro. Hawak nito ang isang lumang maleta na padahas nitong binitawan sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng maleta sa semento ay tila hudyat ng katapusan. Huwag ka nang magdrama, Maribel. Utang na loob, tantanan mo ang anak ko sa mga sumbat mo, sabi ni Aling Socorro habang nakataas ang kilay. Pinatira ka namin dito, hinayaan ka naming maging bahagi ng pamilyang ito kahit wala kang dalang yaman. Ngayong asensado na si Ricardo, kailangan niya ng asawang makakatulong sa kanya sa negosyo. Hindi yung tulad mong hanggang kusina lang ang alam. Isama mo na ang anak mo at umalis na kayo bago pa magising ang mga kapitbahay. Pero may lagnat sila Line. Gabi na at malakas ang ulan.
pagmamakaawa ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nagsimulang malunod sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ko problema yan. Walang emosyong sagot ni Ricardo habang inaalalayan si Bianca palabas ng pinto. Iwan mo ang susi sa mesa. Huwag kang mag-aalala. Babayaran ko ang taxi nyo. Basta huwag ko nang makikita ang anino mo. Ilang sandali pa, naramdaman na lamang ni Maribel ang malamig na patak ng ulan sa kanyang balat. Itinulak siya palabas ng bahay, kasama ang kanyang may sakit na anak na mahimbing na natutulog at ngayon ay nagising dahil sa ginaw. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang 7 taon na sakripisyo. Nakatayo si Maribel sa gilid ng kalsada, yakap-yakap si Lane na nanginginig sa loob ng isang manipis na kumot. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang dilim ng gabi ay tila naging isang malaking bitag na lumalamon sa kanyang pag-asa. Napatingin siya sa madilim na kalsada habang ang mga sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, tila isang sumpa na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng unos. Bakit ang pag-ibig na itinanim ko sa loob ng 7 taon ay ganito ang naging ani? Isang buhay na itinapon sa basurahan sa mismong gabi na dapat sana ay pinakamasaya ako? Sabi ko naman sa iyo, Maribel, babalik ka ring luhaan sa akin. Ang mga salitang yon ng kanyang ama, 7 taon na ang nakalilipas, ay tila isang sumpa na ngayon ay nagkakatotoo sa bawat patak ng ulan sa kanyang balat. Noon, buong tapang niyang hinarap si Don Teodoro Su. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng pera, hindi niya kailangan ng mansyon dahil sapat na ang pag-ibig ni Ricardo. Ngunit sa gabing ito, ang pag-ibig na yon ay naging isang malamig na bangkay na itinapon sa gilid ng kalsada. Mahigpit ang yakap ni Maribel sa kanyang anak na si Lane. Nararamdaman niya ang init ng lagnat ng bata na tumatagos sa kanyang basang damit, isang kabaligtaran sa nanunuot na ginaw ng gabi. Ang bawat paghinga ni Lane ay tila isang paghiling ng saklolo na hindi kayang ibigay ni Maribel. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at higit sa lahat, wala na siyang dangal na natira. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nag-iiwan ng tilamsik ng maruming tubig sa kanyang binti. Ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao. Mama, giniginaw po ako, bulong ng bata. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng hagupit ng hangin. Sandali na lang, anak. Sandali na lang. Tugon ni Maribel. Bagamat alam niyang nagsisinungaling siya, wala siyang pupuntahan, wala siyang matatatawagan. Sa gitna ng kawalang pag-asa, napatingin siya sa madilim na langit. Diyos ko, kung parusa man ito sa pagiging matigas ng ulo ko, huwag naman po sa anak ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang buhay ni Lane. Biglang nahati ang kadiliman ng isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang malaking sasakyan. Ang ugong ng makina nito ay hindi katulad ng mga karaniwang taxi. Ito ay malalim, tahimik at puno ng awtoridad. Huminto ang sasakyan sa mismong tapat nila. Ang pag-ikot ng gulong sa basang semento ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-ipit ng tubig. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang mamahaling payong na itim ang bumungad, dahan-dahang bumubukas upang harangan ang ulan. Mula sa loob, lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng makapal na coat. Sa kabila ng dilim, ang kinang ng kanyang singsing at ang tindig ng kanyang katawan ay nagbigay ng isang pamilyar na aura ng kapangyarihan. Si Don Teodoro Su, ang ama na itinakwil niya. Ang ama na hindi niya kinausap sa loob ng 7 taon. Hindi nakapagsalita si Maribel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bato. Ang hiya na nararamdaman niya
ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Ricardo. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, pero ang panghihina ng kanyang tuhod at ang bigat ng may sakit niyang anak ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan. 7 taon, Maribel. Ang boses ng matanda ay mababa. May halong pait, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala. 7 taon kitang pinanood mula sa malayo. Hinintay ko ang araw na matatanto mo na ang gintong inalay mo sa isang basahan ay kailanman hindi magiging sapat para gawin itong sutla. Papa? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Maribel bago siya tuluyang napaluhod sa basang semento. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi na kanina pa niya kinikimkim. Lumapit si Don Teodoro at kinuha ang bata mula sa mga bisig ni Maribel. Tama na. Ang isang prinsesa ng pamilya Su ay hindi dapat lumuluhod sa kalsada. Pumasok ka na sa loob. Uuwi na tayo. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at ang init mula sa heater ay tila isang ibang mundo. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa Hacienda Su, nakatingin lang si Maribel sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabo dahil sa bilis ng takbo at sa mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Nang pumasok ang sasakyan sa malaking tarangkahan ng hacienda, ang bawat tanawin ay tila bumubuhay sa mga ala-alang pilit niyang kinalimutan. Ang malawak na hardin, ang mga dambuhalang puno ng nara, at ang puting mansyon na nakatayo ng buong dangal sa gitna ng kadiliman. 7 taon siyang nagtiis sa isang barong-barong na tumutulo ang bubong, habang ang kanyang tunay na tahanan ay naghihintay lang sa kanya. Dinala agad sila Lane sa isang silid kung saan naghihintay na ang pamilyang doktor ng mga Su. Habang tinitingnan ni Maribel ang kanyang anak na inaasikaso ng mga nurse, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Maribel. Lalaine will be fine. She is a Su. She is strong, sabi ni Don Teodoro. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang isang baso ng mainit na tsa. Ngayong narito ka na, ano ang plano mo? Hahayaan mo na lang ba na ang pangalang Su ay manatiling putik dahil sa ginawa ng lalaking yon? Tumingin si Maribel sa salamin na nasa harap niya. Ang babaeng nakikita niya ay may gulugulong buhok, maputlang balat, at mga matang puno ng pait. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi, Papa, maring sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Noon, tinalikuran ko ang pangalang Su dahil sa pag-ibig. Ngayon, gagamitin ko ang pangalang iyon para ipakita sa kanila kung sino ang babaeng itinapon nila sa ulan. Ricardo took my heart, but he forgot that I still have my blood, and my blood is royal. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Teodoro. Iyan ang anak ko. Bukas, magsisimula ang iyong pagsasanay. Ang Su Group ay naghihintay sa bago nitong CEO. Pero bago ang lahat, kailangan nating ayusin ang isang bagay. Inilabas ng ama ang isang cellphone. Tumatawag si Ricardo sa luma mong numero. Mukhang hindi siya mapakali dahil wala siyang mahanap na pirma mo sa isang mahalagang dokumento na kailangan niya para sa kanyang bagong proyekto. Cliffhanger. Kinuha ni Maribel ang telepono. Tiningnan ang pangalan ni Ricardo sa screen at sa halip na sumagot, ay dahan-dahan niyang pinindot ang delete sa kontak nito habang isang mensahe ang pumasok sa kanyang email, isang paanyaya para sa pagsasanib ng kumpanya ni Ricardo at ng Su Group kung saan siya ang magpapasya sa kapalaran ng dating asawa. Huwag mong itago ang mga sugat sa iyong kamay, Maribel. Hayaan mong magsilbi silang paalala na ang gintong nasa loob mo ay sinubok ng apoy pero hindi kailanman natunaw.
Ang tinig ni Don Teodoro ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa panginginig ng kalooban ni Maribel. Nakatayo sila sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng pangunahing silid ng Hacienda Su. Sa harap ni Maribel, nakalatag ang mga telang sutla, mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier at mga sapatos na gawa ng mga tanyag na disenyo sa Europa. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang pilat sa kanyang hintuturo. Isang alaala ng gabing napaso siya habang nagmamadaling magluto para kay Ricardo dahil darating ang mga bisita nito. Noon, tiniis niya ang hapdi para lamang hindi mapahiya ang asawa. Ngayon, ang pilat na yon ay tinakpan ng isang singsing na may dambuhalang brilyante. Ang brilyanteng iyon ay kasing tigas ng kanyang bagong paninindigan. Ang Maribel na nakilala nila ay patay na papa. Bulong niya habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay ay ngayon ay maingat na ginupit sa isang sopistikadong estilo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamakaawa ay ngayon ay tila dalawang lawa ng malamig na asero. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang Hacienda Su ay naging isang paaralan ng kapangyarihan. Hindi lamang pisikal ang pagbabagong pinagdaanan ni Maribel. Kasabay ng paghilom ng mga sugat ni Lalaine sa pinakamahal na ospital ay ang unti-unting pagtigas ng kalooban ni Maribel. Sa bawat dokumentong binabasa niya tungkol sa Su Group, sa bawat estratehiyang itinuturo ng kanyang ama, ay unti-unti niyang binubura ang imahe ng martir na asawa. Sa mamantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang kondo na binili gamit ang perang, dapat sana ay para sa edukasyon ni Lalaine, nagdiriwang sina Ricardo at Bianca. Cheers, love! Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang kontrata ng Su Group, masayang sabi ni Bianca habang humihigop ng mamahaling wine. Kapag nakuha natin ang proyektong ito, tayo na ang magiging pinakamalaking player sa industriya. Hindi mo na kailangang isipin ang basurang iniwan mo sa kalsada. Tumawa ng malakas si Ricardo, isang tunog na puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Sino? Si Maribel. Siguradong namumulubi na yon sa kung saang gilid ng Maynila. Masyado siyang mahina, Bianca. Ang mundong ito ay para sa mga tulad nating marunong gumamit ng pagkakataon. Hindi alam ni Ricardo na sa bawat tawa niya ay isang hakbang ang ginagawa ni Maribel patungo sa kanyang pagbagsak. Ang kumpanyang pinapangarap ni Ricardo na makasama sa negosyo ay ang kumpanyang ngayon ay pinapatakbo na ng babaeng kanyang minaliit. Isang hapon, habang nag-eensayo si Maribel sa pagpirma ng mga mahahalagang papeles, pumasok ang kanyang sekretarya. Madam, narito na po ang listahan ng mga inimbitahan para sa charity gala. Kasama po ba talaga ang pangalan ni Ricardo Lopez? Tumigil ang kamay ni Maribel. Tiningnan niya ang pangalan ng dating asawa sa listahan. Ang pangalang dati ay nagbibigay sa kanya ng init sa puso. Ngayon ay nagbibigay na lamang ng isang matalim na pokus. Oo, maikling sagot ni Maribel. Gusto kong makita niya ang lahat ng pagkakataong sinayang niya. Gusto kong makita niya ang babaeng itinapon niya sa ulan na ngayon ay may hawak ng araw na sisikat sa kanyang kinabukasan. Kinuha ni Maribel ang isang gintong sobre gamit ang isang mamahaling pluma. Isinulat niya ang mga salitang magiging simula ng katapusan ni Ricardo. Bawat hagod ng pluma sa papel ay tila isang banayad na paghihiganti. Walang ingay pero malalim ang marka. Sa gitna ng kanyang paghahanda, pumasok ang maliit na si Lalaine sa silid. Suot ang isang bagong bestida at may maayos na napagkakatali ang buhok. Tumakbo ang bata sa kanyang ina. Mama, ang ganda niyo po. Para kayong Rain. Niyakap ni Maribel ang anak ng mahigpit. Ang bango ng bata ay hindi na amoy pawis o amoy sakit, kundi amoy ng bagong pag-asa. Dito naramdaman ni Maribel na ang lahat ng paghihirap niya ay may kabuluhan. Isang gabi bago ang gala, habang ang ulan ay malakas na pumapatak sa bubong ng hacienda. Isang tunog na
Hindi na nakakatakot, kundi tila isang musika ng paglilinis. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng opisina ni Ricardo. Isang lalaking nakauniforme ang bumaba at iniabot ang gintong sobre sa security guard. Nang mabuksan ni Ricardo ang sobre sa loob ng kanyang opisina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Bianca, tingnan mo ito. Inimbitahan tayo sa charity gala ng Sue Group. Ang CEO mismo ang nagpadala nito. Hindi napansin ni Ricardo ang isang maliit na detalye sa sulok ng imbitasyon, isang maliit na selyo na may hugis ng isang bulaklak na sampagwita, ang paboritong bulaklak ni Maribel, na tila isang tahimik na babala sa gitna ng karangyaan. Cliffhanger. Habang nagpaplano si Ricardo ng kanyang isusuot para sa gabi ng gala, tiningnan ni Maribel ang huling dokumento sa kanyang mesa. Ito ang listahan ng mga ari-arian ni Ricardo na unti-unti nang binibili ng Sue Group nang hindi nito nalalaman. Isang ngiti ang sumlay sa kanyang mga labi. Isang gamarang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Handa na ang entablado, Ricardo? Bulong niya sa hangin. Sana ay handa ka na ring bumagsak mula sa iyong tinitingalang pedestal. Tingnan mo ang babaeng yon, Ricardo. Siguradong siya na ang bagong CEO ng Sue Group. Napakaganda niya, parang isang diyosa na naglalakad sa lupa. Ang tinig ni Bianca ay puno ng inggit at paghanga habang nakatingin sa malaking pintuan ng ballroom. Hindi niya namamalayan na ang mga salitang binitawan niya ay tila isang malakas na sampal na magpapabago sa takbo ng kanilang gabi. Nakasuot si Bianca ng isang pulang bestida na masyadong maikli para sa okasyon, pilit na kumukuha ng atensyon habang si Ricardo ay tuwid na tuwid ang tayo. Suot ang kanyang pinakamahal na suit, handang-handa na makuha ang loob ng makapangyarihang pamilya Sue. Sa labas ng hotel, huminto ang isang pilak na Rolls-Royce. Ang bawat kislap ng dambuhalang kristal na chandelier sa loob ng ballroom ay tila tumitigil sa pag-inog ng bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pilak na sapatos na may mataas na takong ang unang tumapak sa pulang karpet. Kasunod nito ang paglabas ni Maribel. Hindi ito ang Maribel na basang-basa sa ulan. Hindi ito ang asawang amoy pawis at may magaspang na kamay. Ang suot niyang puting gown na gawa sa pinakamahal na sutla ay tila yumayakap sa kanyang katawan nang may dalisay na karangalan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Inilalantad ang kanyang leeg na pinalamutian ng mga dambuhalang perlas. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng kapangyarihan, isang banayad na pagtama ng takong sa marmol na sahig na tila isang tibok ng pusong muling nabuhay. Habang naglalakad siya sa gitna ng ballroom, ang mga usapan ay biglang naputol. Ang mga mata ng mga pinakamayamang negosyante sa bansa ay nakatuon lamang sa kanya. Sa isang sulok, nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang baso ng mamahaling wine na hawak niya ay unti-unting nanginig, dahilan upang ang pulang likido ay bahagyang tumapon sa kanyang puting polo. Maribel? Ang tanging bulong na lumabas sa mga labi ni Ricardo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng tuyong buhangin. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tumatanggi sa nakikita niya. Ngunit ang mukhang iyon, ang mukhang 7 taon niyang minaliit, ay ang mukhang ngayon ay nagbibigay liwanag sa buong silid. Hindi lumingon si Maribel sa kanya. Diretso ang kanyang tingin. Tila ba ang 2 tao sa harap niya ay mga anino lamang na walang halaga. Nang makalapit siya sa entablado, dahan-dahan siyang humarap sa mga panauhin. Good evening everyone! Ang boses ni Maribel ay malalim, kalmado, at puno ng awtoridad. I am Maribel Sue, the CEO of Sue Group. Welcome to tonight's charity gala. Ang bawat salita ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Ricardo. Ang pangalang Sue, ang pangalang akala niya ay gawa-gawa lamang noon ni Maribel. Kapag nagkukwento ito tungkol sa kanyang kabataan, ay ang katotohanan ngayon ay dudurog sa kanya. Hindi nakatiis si Bianca. Sa kanyang isipan, hindi maaring ang babaeng itinapon nila sa kalsada
ay ang reynang kinatatakutan ng lahat. Lumapit siya nang may pekeng ngiti. Pilit na itinatago ang kanyang pagkahiya. Maribel, oh my God, look at you. Nakakuha ka ba ng mayamang sponsor kaya ka nakapasok dito? O baka naman nag-rent ka lang ng gown para magpanggap? Ang malakas na sabi ni Bianca, sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid. Akala ni Bianca ay mapapahiya niya si Maribel tulad ng dati. Dahan-dahang humarap si Maribel kay Bianca. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pagkaawa. I'm sorry, Miss Bianca, right? In my house, in this hotel, and in this company, we don't allow trash to speak so loudly. Guards, pakicheck nga kung ang babaeng ito ay nasa guest list. I don't recall inviting someone with such a cheap attitude to my gala. Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot. Namutla si Bianca habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kahihiyan na nararamdaman ni Bianca ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang inayos ni Maribel ang kanyang kaliwang hikaw, ang mismong tainga na minsang hinila ni Ricardo nang may galit noong huling gabi nila dahil hindi niya mahanap ang kanyang cufflinks. Ngayon, ang taingang iyon ay may suot na brilyante na mas mahal pa sa buong kumpanya ni Ricardo. Sa pagkilos na yon, tila sinasabi ni Maribel na ang bawat sakit ng nakaraan ay binayaran na ng kasalukuyang tagumpay. Maribel, mag-usap tayo, ang sabi ni Ricardo habang pilit na lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. I didn't know. Hindi mo sinabi. Mr. Lopez, ang putol ni Maribel habang nakatingin sa kanyang mga kuko na maayos ang pagkakalinis. You are not here to talk. You are here to witness. Witness what you threw away for a piece of glass, thinking you were getting rid of a stone, not knowing you were holding a diamond. Cliffhanger. Isang matangkad at malaking bodyguard ang humarang sa harap ni Ricardo bago pa ito makahawak sa braso ni Maribel. Sa parehong sandali, lumapit ang sekretarya ni Maribel at bumulong sa kanya. Sapat na para marinig ni Ricardo. Madam, ang mga bangko ni Mr. Lopez ay tumatawag na. Handa na po silang bawiin ang lahat ng kanyang credit lines dahil sa utos ninyo. Tumingin si Maribel kay Ricardo. Isang matamis, ngunit nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. The night is just starting, Ricardo, and so is your nightmare. Iisang pamilya pa rin naman tayo, di ba Maribel? Nagkaroon lang tayo ng konting hindi pagkakaunawaan noon, pero ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig. Ang boses ni Aling Socorro ay tila isang malapot na pulot na pilit ibinubuhos sa isang sugat. Matamis sa pandinig, pero nakakapanghilo ang dumi. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang opisina ni Maribel sa Sue Group. Suot ang kanyang pinakamagandang barong na dati ay itinatago lamang niya para sa mga espesyal na okasyon. Ngunit sa harap ng minimalist at eleganteng disenyo ng silid, ang kanyang presensya ay tila isang mantsa na pilit na binubura ng liwanag. Dahan-dahang inilapag ni Maribel ang kanyang fountain pen. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan, ang babaeng bumuhat sa kanyang maleta at nagtulak sa kanya palabas sa gitna ng unos. Ang babaeng tumawag sa kanya na pabigat at walang kwenta. Ngayon, ang mga kamay ni Aling Socorro, na dati ay laging nakapamewang ng may kayabangan, ay nanginginig, habang pilit na humahawak sa kanyang mamahaling bag na peke. Hindi ko alam na ang hindi pagkakaunawaan ay katumbas na pala ngayon ng pagtatapon sa isang may sakit na bata sa kalsada habang bumabagyo, Aling Socorro. Ang malamig na sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay walang galit. Tila ba nagbabasa lamang siya ng isang ulat ng panahon, pero ang bawat salita ay nagpapatindig ng balahibo sa katahimikan ng silid. Naku Maribel, alam mo namang ulyanin na iitong lola mo. Nadala lang ako ng silakbo ng damdamin dahil nag-aalala ako sa kinabukasan ni Ricardo.
pagdadahilan ng matanda habang pilit na lumalapit sa mesa ni Maribel. Pero tignan mo naman, pinagpala ka ng Diyos. At dahil mabait akong tao, naisip ko na kailangan nila Laine ng isang tunay na lola sa tabi niya. Ang apo ko, namimiss ko na ang batang iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Naalala niya kung paano pandirihan ni Aling Socorro sila Laine noon kapag nagkakasakit ito dahil maingay at magastos sa gamot. Ang bawat alaala ng pagtitiis niya sa maliit na kusina ni Socorro ay tila isang pelikulang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mga oras na hindi siya pinapakain dahil hindi naman siya nagtatrabaho. Ang mga pambabastos sa kanyang pagkatao habang si Ricardo ay nakatingin lang. "Ang apo niyo?" tanong ni Maribel habang dahan-dahan siyang tumatayo. "Ang batang itinuring ninyong malas? Ang batang hinayaan ninyong manginig sa ginaw dahil mas mahalaga sa inyo ang espasyo sa bahay niyo para sa mga bagong gamit na binili ni Ricardo? Maribel, anak, huwag ka namang ganyan. Utang na loob, pamilya tayo." Ang pakiusap ni Socorro. At sa pagkakataong ito, lumabas na ang tunay na kulay ng kanyang pagbisita. "Nagigipit kami. Ang mga utang ni Ricardo sa Bombay at sa bangko, abot langit na. Isang pirma mo lang sa tseke, Maribel, isang maliit na tulong mula sa yaman ng mga Sioux, at matatapos na ang lahat ng ito. Tutulungan ka pa naming kumbinsihin si Ricardo na iwan na ang babaeng iyon at bumalik sa iyo." Ang marinig ang pangalang utang na loob mula sa bibig ni Socorro ay tila isang marahas na sampal sa sentido ni Maribel. Ang konseptong ito, na siyang naging tanikala niya sa loob ng 7 taon, ay ngayon ay ginagamit laban sa kanya ng mismong taong nanghuya sa kanyang dangal at idinura ito sa putikan. Sa gitna ng pagsasalita ni Socorro, kinuha ni Maribel ang isang tasa ng tsaa na nasa kanyang mesa. Inobserbahan niya ang usok na dahan-dahang nawawala sa hangin, katulad ng paglaho ng kanyang pasensya. Hinawakan niya ang tasa ng mahigpit. Ang init nito ay tila nagpapaalala sa kanya na buhay na siya, na hindi na siya ang malamig na bangkay sa ulan. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang tsaa sa isang mamahaling paso ng halaman sa tabi niya, isang simbolo ng pagtatapon sa lahat ng lason ng nakaraan. "Wala na kayong utang na loob na sisingilin sa akin, Aling Socorro," sabi ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa matanda. "Dahil ang bawat patak ng luha ko sa loob ng 7 taon ay sapat ng pambayad sa bawat butil ng kanin na kinain ko sa bahay niyo. Kung naghahanap kayo ng pamilya, hanapin niyo sa kalsada kung saan niyo kami iniwan. Doon niyo makikita ang pamilyang sinira ninyo." Namutla si Aling Socorro. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pekeng tamis, ay biglang naging magaspang at puno ng puot. Ang kanyang tunay na ugali bilang isang kontrabida ay lumabas nang makita niyang hindi niya makukuha ang gusto niya sa pamamagitan ng pag-arte. "Akala mo kung sino ka na dahil lang sa pera mo?" Sigaw ni Socorro. Ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. "Tandaan mo, nanay ako ni Ricardo. May karapatan ako sa apo ko. Kung ayaw mong tumulong sa mabuting paraan, kukunin ko sila Laine. Idadaan ko sa batas. Tignan natin kung sino ang iiyak kapag kinuha ko sa'yo ang kaisa-isa mong kayamanan." Cliffhanger. Tumalikod si Aling Socorro at mabilis na lumabas ng opisina, padabog na isinarado ang pinto. Habang naiwan si Maribel na nanginginig ang mga kamay sa tindi ng emosyon, tumunog ang kanyang internal phone. "Madam CEO," sabi ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. "May isang mensahe po mula sa korte. May isinampang petition for custody ang kampo ni Mr. Lopez at ng kanyang ina para kay Laine." Napatingin si Maribel sa litrato ng kanyang anak sa ibabaw ng mesa. Ang takot na mawala si Laine ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang laro ay naging personal na. Hindi na lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa buhay ng kanyang anak. "Isang pirma na lang, Ricardo,
At lahat ng problema mo sa utang ay mawawala na parang bula. Magiging katuwang ka na ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang boses ni Paulo, ang punong tagapayo ni Maribel, ay tila isang awit ng sirena na nambubulag sa katwiran ni Ricardo. Nakaupo sila sa loob ng isang silid-pulong na gawa sa salamin kung saan matatanaw ang buong ganda ng lungsod ng Makati. Sa harap ni Ricardo ay ang Master Partnership Agreement ng Sue Group, isang dokumentong sa tingin niya ay ang huling salbabida na sasagip sa kanya mula sa pagkakalunod sa utang. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hawak ang kanyang mamahaling pluma. Sa labas ng silid na yon, ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng mga utang sa Bombay at mga demand letter mula sa iba't ibang bangko. Ang kanyang mga tauhan ay nagsisimula ng mag-alisan dahil sa hindi pa nababayarang sahod. Ang tanging paraan para mabuhay siya at mapanatili ang kanyang marangyang lifestyle kasama si Bianca ay ang makuha ang puhunan mula sa pamilya Su. Milya, sigurado ba kayo na walang ibang kondisyon ito? Tanong ni Ricardo. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Bakit masyadong paborable ang mga termino para sa akin? Ngumiti ng tipid si Paulo, isang ngangiting itinuro sa kanya ni Maribel. Ang Su Group ay naniniwala sa potensyal ng iyong mga proyekto, Mr. Lopez. Hindi kami tumitingin sa iyong kasalukuyang sitwasyon, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay sa hinaharap. Pirmahan mo na ito at ilalabas namin ang pondo. Bukas na bukas din. Hindi alam ni Ricardo na sa kabilang panig ng pader na gawa sa one-way mirror, nakatayo si Maribel. Pinapanood niya ang bawat galaw ng kanyang dating asawa. Nakita niya ang pagkasabik sa mga mata nito. Ang parehong pagkasabik na nakita niya noong nakakuha ito ng unang promosyon sa trabaho. Ang panahong akala niya ay para sa kanilang pamilya, ang lahat ng pagsisikap nito. Ngayon, ang pagkasabik na yon ay bunga na lamang ng kasakiman. Dahan-dahang idiniin ni Ricardo ang pluma sa papel. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang matalim na kawit na bumaon sa kanyang sariling leeg. Sa pagtapos ng kanyang pirma, hindi niya alam na isinuko na niya ang lahat ng kanyang ari-arian bilang kolateral, kabilang ang bahay na tinitirhan niya ngayon at ang bawat sentimo ng kanyang kumpanya. Matapos makaalis ni Ricardo sa gusali, pumasok si Maribel sa silid-pulong. Kinuha niya ang kontratang pinirmahan nito. Habang hinahawakan niya ang papel, napansin niya ang isang maliit na mantsa ng tinta sa gilid. Bigla niyang naalala ang gabi bago ang kanilang kasal, kung saan pumirma rin sila ng isang marriage contract sa harap ng huwes. Noon, ang tinta ay simbolo ng pag-asa. Ngayon, ito ay simbolo ng hustisya. Kinuha niya ang kanyang lumang singsing na pangkasal mula sa kanyang bulsa, ang murang singsing na binili ni Ricardo nung wala pa itong pera. Dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng pangalan ni Ricardo sa kontrata. Isang huling pagkilala sa taong minahal niya bago niya ito tuluyang ibaon sa limot. Handa na ang lahat, madam, ulat ni Paulo habang nakatayo sa likuran niya. Sa sandaling hindi niya maabot ang target sa loob ng 30 araw na alam nating imposible, ang lahat ng pag-aari niya ay automatikong malilipat sa pangalan ninyo. Mabuti, sagot ni Maribel. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng mawalan ng bubong sa gitna ng unos. Gusto kong maranasan niya kung paano itaboy ng mundong akala niya ay pag-aari niya. Habang nagmamaneho pauwi si Ricardo, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Tinawagan niya si Bianca para ibalita ang tagumpay. Sweetheart, nakuha ko na. Pirma na lang ang kailangan at milyon-milyon na ang papasok sa account natin. Masayang sigaw ni Ricardo sa telepono. Talaga? Oh my God, Ricardo. I-book mo na ang flight natin papuntang Paris. Kailangan nating mag-celebrate. Sagot ni Bianca sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng materyosong pagnanasa. Ngunit ang tawanan nila ay biglang naputol. Habang nasa gitna ng kalsada, nakatanggap si Ricardo ng isang alerto
mula sa kanyang mobile banking app. Ang kanyang mukha na kanina ay namumula sa tuwa ay biglang naging maputla, kasing puti ng papel na pinirmahan niya. Cliffhanger. Ricardo, anong nangyayari? Ang sigaw ni Bianca sa telepono, ngunit sa pagkakataong ito ay puno na ng takot ang kanyang boses. Bakit tumatawag ang bangko? Sabi nila, ang lahat ng accounts natin ay naka-freeze dahil sa isang urgent writ of attachment mula sa Sue Group. Ricardo, wala na tayong makuha kahit ₱1 para sa pambayad ng kuryente. Ano ang ginawa mo? Nabitawan ni Ricardo ang kanyang telepono sa sahig ng sasakyan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Napatingin siya sa harap, kung saan ang langit ay muling nagdidilim. Nagbababa dyan ang isa na namang malakas na ulan. Ano ba, Lalaine? Tumigil ka na sa pag-iyak, nakakarindi ka na. Hindi mo ba nakikitang marami akong iniisip? Ang boses ni Ricardo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa maliit na katawan ni Lalaine. Nakatayo sila sa gitna ng isang parke, ang lugar kung saan pumayag si Maribel na dalhin ang anak para makita ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Ricardo, nanaig pa rin ang awa ni Maribel sa bata. Gusto ni Lalaine na makita ang kanyang papa at akala ni Maribel, kahit papaano, ay may natitira pang puso ang lalaking minahal niya para sa sarili nitong dugo at laman. Ngunit nagkamali siya. Hawak ni Lalaine ang isang pirasong papel, isang drawing na pinaghirapan niya sa loob ng kanyang silid sa Hacienda Sue. Naroon ang larawan ng isang lalaki, isang babae, at isang maliit na bata na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang makulay na bahaghari. Ito ang pangarap ng isang 5 taong gulang na bata na hindi pa lubos na nauunawaan ang bagsik ng mundo ng mga matatanda. Papa, para sa inyo po ito. Miss na miss ko na po kayo sa bahay. Ang gumaralgal na boses ni Lalaine habang pilit na iniaabot ang papel. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa na yayakapin siya ng kanyang ama tulad ng dati. Bahay? Wala na tayong bahay, Lalaine. Dahil sa ambisyon ng nanay mo, wala na tayong matuluyan. Ang bulyaw ni Ricardo. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ng bata, hindi upang tingnan, kundi upang lukutin ito ng buong lupit. At wag mo akong tawaging papa sa harap ng maraming tao, nakakahiya. Sa tabi ni Ricardo, nakatayo si Bianca na tila naiirita sa bawat segundong lumilipas. Nakasuot siya ng malaking sunglasses, pilit na itinatago ang kanyang mukha dahil sa kahihiyang dulot ng balita tungkol sa kanilang pagbagsak. Ricardo, let's go! Ayoko nang makita ang batang yan. Amoy gatas at nakakarindi ang yak. Ang maarte at mapanait na sabi ni Bianca. Kaya tayo malas, dahil sa mga sabit na tulad nito. Pinanood ni Maribel ang eksenang ito mula sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Lalaine ay tila isang patak ng kumukulong asupre sa puso ni Maribel. Ang sakit na naramdaman niya para sa kanyang sarili noon ay walang-wala. Kumpara sa hapdi ng makita ang kanyang anak na itinuturing na basura ng sarili nitong ama. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sugurin si Ricardo at sampalin ito hanggang sa magising sa katotohanan. Pero pinigil niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kawalang hiyaan ng lalaking ito upang hindi na siya kailanman magkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang paghihiganti. Dahan-dahang yumuko si Lalaine para pulutin ang nilukot na drawing na itinapon ni Ricardo sa damuhan. Pinagpag niya ang dumi nito gamit ang kanyang maliit na palad. Tila ba sinusubukan niyang ayusin ang isang pangarap na wala ng pag-asang mabuo muli. Sa sandaling iyon, ang bata ay hindi umiyak ng malakas. Ang kanyang tahimik na paghikbi habang tinititigan ang nasirang papel ay mas masakit pakinggan kaysa sa anumang palahaw. Ito ang sandali na ang kawalang malay ng isang bata ay tuluyan ng binasag ng realidad.
Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Ano? Bumabawi na ang sheriff? Ngayon na? Ang sigaw ni Ricardo sa kabilang linya. Ang kanyang muka ay naging kulay uzi-ube sa tindi ng galit at takot. Ang kumpanya ni Maribel ay nagsimula na sa huling yugto ng pagbawi sa kanyang mga ari-arian. Sa tindi ng pagmamadali, tinalikuran ni Ricardo si Lalaine. Umalis ka na rito. Bumalik ka na sa nanay mo. Ang huling sigaw niya habang mabilis na naglalakad palayo kasama si Bianca. Dahil sa takot at pagkalito, tumakbo si Lalaine palabas ng parke para habulin ang kanyang ama. Papa! Papa! Huwag niyo po akong iwan! Hindi napansin ni Lalaine na papunta na siya sa malapad na kalsada. Sa kabilang dako, isang malaking truck ang mabilis na bumabagtas sa daan. Ang ingay ng makina nito ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon sa sinumang humarang. Cliffhanger. Lalaine, huwag! Ang sigaw ni Maribel habang mabilis na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Pero huli na. Ang bata ay nasa gitna na ng kalsada, nakatitig sa nakakasilaw na ilaw ng truck. Narinig ang matinding huni ng preno na kumakaskas sa semento at ang sigaw ni Maribel na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bago ang lahat ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Wala ka nang matutuluyan, Ricardo. Kahit ang hanging nilalanghap mo sa loob ng silid na ito, pag-aari ko na rin. Ang boses ni Maribel ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang dambuhalang pader na gumigiba sa huling pag-asa ni Ricardo. Nakatayo si Maribel sa gitna ng opisina ni Ricardo. Ang opisina na dati ay simbolo ng kanyang kayabangan, ngunit ngayon ay puno ng mga lalaking nakauniporme na naglalagay ng mga dilaw na tape at naglilista ng mga kagamitang kukunin ng bangko. Salamat sa Diyos! Ang truck na muntik nang sumagasa kay Lalaine ay nakahinto sa tamang oras. Ang bata ay ligtas, bagamat puno ng trauma at ngayon ay mahimbing na natutulog sa Hacienda Sioux sa ilalim ng pag-aalaga ni Don Teodoro. Ngunit ang sandaling iyon ang naging mitya upang tuluyang mamatay ang anumang bakas ng awa sa puso ni Maribel. Nakita niya kung paano tumakbo si Ricardo palayo nang marinig ang huni ng preno, hindi upang iligtas ang anak, kundi upang iligtas ang kanyang sariling balat mula sa mga maniningil. Ngayon, nakaupo si Ricardo sa sahig, gulo-gulo ang buhok at basa ng pawis ang kanyang mamahaling polo. Sa tabi niya, si Bianca ay abala sa paglalagay ng mga alahas at mamahaling gamit sa loob ng kanyang bag. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Bianca para kay Ricardo. Tanging ang sariling kapakanan na lamang ang mahalaga sa kanya. Maribel, please, huwag mo namang gawin ito. Maawa ka sa akin. Ang pakiusap ni Ricardo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kahihiyan. Saan kami pupunta? Wala na kaming pera. Wala na kaming matitirhan. Isang pagkakataon lang, ibalik mo lang ang kontrata. Maawa? Ang pag-uulit ni Maribel habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya. Naawa ka ba nung itinapon mo kami sa ulan? Naawa ka ba noong tinanggihan mo ang drawing ng anak mo at hinayaan mo siyang muntik nang mamatay sa kalsada? Ricardo, ang awa ay para sa mga taong may puso. Ikaw, isa ka lang basura na nakalimot kung saan nanggaling. Biglang tumayo si Bianca at binalingan si Ricardo nang may pandidiri. Ano ba, Ricardo? Tumigil ka na sa pagmamakaawa. Mukha kang basahan. Sabi ko na nga ba wala kang kwenta. Sumama lang naman ako sa'yo dahil akala ko ay magiging reyna ako. Pero tignan mo, mas mahirap ka pa pala sa daga. Bianca, pati ba naman ikaw? Ang gulat na tanong ni Ricardo. Mahal mo ako, di ba? Sabi mo, tayo hanggang huli? Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Bianca. Mahal? Ricardo, magising ka nga. Walang nagmamahal sa isang lalaking walang pera at walang dangal. Bye, Ricardo. Huwag mo na akong tatawagan kailanman.
Sa isang mabilis na pagkilos, tumalikod si Bianca at naglakad palabas. Hindi man lang nilingon ng lalaking binuwis ang lahat para sa kanya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng pag-iwan sa isang lumulubog na barko. Naiwan si Ricardo na mag-isa sa gitna ng kanyang gumuhong imperyo. Lumapit si Maribel at may inilapag na isang maliit, gusot at maruming papel sa harap ni Ricardo. Ito ang drawing ni Lalaine na nilukot niya sa parke. Dahan-dahan itong itinuwid ni Maribel gamit ang kanyang mga kamay na may suot na brilyante. Ito ang huling bagay na makukuha mo mula sa amin, Ricardo. Ang paalala ng pamilyang sinira mo para sa isang babaeng hindi ka man lang nilingon nang mawalan ka ng lahat. Madam CEO, ang tawag ng isang opisyal ng pulis na pumasok sa silid. Narito na po ang warrant para sa pag-aresto kay Mr. Ricardo Lopez dahil sa kasong estafa at falsification of documents. Namutla si Ricardo. Ang kanyang buong mundo ay tila umiikot. Napatingin siya sa drawing ni Lalaine, ang larawan ng isang masayang pamilya na kailanman ay hindi na niya mababalikan. Ang bawat linyang iginuhit ng kanyang anak ay tila isang sumbat na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Cliffhanger. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Ricardo, palabas ng gusali, nakita niya sa malayo ang isang marangyang sasakyan. Sa loob nito, nakita niya si Bianca na sumasakay sa kotse ng isa sa kanyang mga mortal na kaaway sa negosyo. Nakangiti at tila walang nangyari. Ngunit bago pa siya makasigaw, isang pamilyar na boses ang narinig ni Maribel sa kanyang telepono. Ang boses ng kanyang doktor sa Hacienda Zoo. Madam Maribel, kailangan niyo pong bumalik dito sa lalong madaling panahon. May nangyayaring hindi maganda kay Lalaine. Mamamatay na ba ako rito sa gutom at sakit, Ricardo? Nasaan na ang mga pangako mong gagawin mo akong reyna? Ang boses ni Aling Socorro ay halos isang pabulong na lamang na puno ng pait at ubo. Nakahiga siya sa isang manipis at butas-butas na banig sa loob ng isang maliit na paupahang kwarto na amoy amag at alikabok. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na. Naibenta na ang lahat para sa ilang araw na pagkain at pambayad sa kuryenteng matagal nang naputol. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Isang kabaligtaran sa ingay ng karangyaan na ipinagyabang niya noon kay Maribel. Sa labas ng pinto, nakatayo si Ricardo na bagong laya sa piyansa. Isang piyansang binayaran ng huling sentimo na itinago ni Aling Socorro sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit ang kalayaang iyon ay tila isang sumpa. Wala silang matuluyan, wala silang makain, at ang bawat taong nakakakilala sa kanila ay umiiwas, na parang may nakakahawang sakit. Kailangan nating pumunta kay Maribel, Nay, ang sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Siya lang ang tanging pag-asa natin. Kahit katulong, kahit ano, basta makapasok lang tayo sa Hacienda Zoo. Pagkalipas ng ilang oras, 2 anino ang dahan-dahang lumapit sa dambuhalang pintuang bakal ng Hacienda Zoo. Ang ulan ay hindi na malakas, ngunit ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa buto ni Ricardo at Aling Socorro. Nakatayo sila sa labas ng rehas, nakatingin sa puting mansyon na tila isang bituin na hinding-hindi na nila maaabot. Bumukas ang malaking pinto. Iniluwan nito si Maribel na nakasuot ng isang itim na silk robe, elegante at puno ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang matitigas na mata ay ang bakas ng pag-aalala para kay Lalaine. Ang bata ay ligtas sa katawan, ngunit ayon sa doktor, tumigil itong magsalita. Mula nang mangyari ang insidente sa kalsada, isang sugat sa kaluluwa na hindi kayang gamutin ng pera. Nang makita ni Aling Socorro si Maribel, mabilis siyang lumuhod sa basang semento. Maribel, anak, maawa ka sa matandang ito. May sakit ako. Wala kaming pambili ng gamot. Patawarin mo na kami. Lahat ng ginawa ko noon, dala lang ng katandaan at maling akala.
Pinanood ni Maribel ang kanyang dating biyenan na humahalik sa kanyang paanan mula sa kabila ng rehas. Naalala niya ang gabing itinulak siya ng babaeng ito sa putikan. Naalala niya ang bawat lait sa kanyang pagkatao. Ang pagpapatawad ay libre, Aling Socorro. Ang malamig na sagot ni Maribel habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga daliri. Pero ang pagtitiwala ay may presyo na hindi nyo na kailanman mababayaran. Ang sakit na nararamdaman nyo ngayon ay hindi galing sa akin. Iyan ang tawag ng inyong sariling konsensya. Iyan ang ani ng mga binhing itinanim ninyo sa puso ko. Maribel, please, kahit para na lang kay Lalain. Ang singit ni Ricardo, pilit na gumagamit ng emosyonal na taktika. Kailangan ng bata ng ama. Handa akong magbago. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko para iligtas ang sarili mo, Ricardo. Ang putol ni Maribel, ang kanyang boses, ay tila isang hagupit ng latigo. Nang muntik na siyang mamatay sa kalsada, tumalikod ka. Doon pa lang, pinatay mo na ang karapatan mong tawaging ama. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagpapaubaya sa batas ng tadhana na gawin ang kanyang trabaho. Sa gitna ng kanilang pagmamakaawa, kinuha ni Maribel ang isang maliit na supot ng gamot mula sa kanyang bulsa. Ang mga gamot na binili niya para kay Aling Socorro nang malaman niyang nagkasakit ito. Dahil sa kabila ng lahat, hindi kayang pumatay ni Maribel ng tao sa gutom. Inihulog niya ang supot sa harap ng matanda. Umalis na kayo. Ito ang huling tulong na makukuha ninyo mula sa akin bilang tao. Mula sa araw na ito, patay na ang bawat hibla ng koneksyon natin. Tumalikod si Maribel at naglakad pabalik sa mansyon. Iniwan ang mag-ina na umiiyak sa gitna ng dilim. Ngunit bago siya makapasok, isang tauhan ni Don Teodoro ang mabilis na lumapit sa kanya. May dalang isang makapal na brown envelope. Madam CEO, nahanap na po namin ang koneksyon. Ang bulong ng tauhan. Si Bianca, hindi lang siya simpleng kabit. Siya ay binabayaran ni Don Facundo, ang matagal ng kaaway ng inyong ama, para pasukin ang kumpanya ni Ricardo at gamitin ito upang sirain ang Sioux Group mula sa loob. Cliffhanger. Nanlaki ang mga mata ni Maribel habang binabasa ang mga dokumento. Hindi lang pala si Ricardo ang biktima ng sarili niyang kasakiman. May mas malaking panganib na nagbabantay sa Hacienda Sioux. Sa parehong sandali, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa silid ni Lalain sa itaas. Kasunod ang unang salitang binigkas ng bata matapos ang mahabang panahon ng katahimikan. Mama, may tao sa bintana. Akala mo ba, Maribel? Tapos na ang lahat dahil lang sa nakuha mo ang kumpanya ni Ricardo? Isang malaking pagkakamali ang kalabanin ang mga taong mas malakas pa sa tatay mo. Ang boses ni Bianca ay tila isang malamig na bulong mula sa kailaliman ng lupa na narinig ni Maribel mula sa isang burner phone na iniwan sa gilid ng kama ni Lalain. Nakatayo si Maribel sa gitna ng silid ng kanyang anak. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa tindi ng takot. Sa lapag, makikita ang mga basag na kristal mula sa isang florera, ang tunog na narinig niya kanina. Ngunit ang silid ay wala ng tao. Tanging ang bukas na bintana at ang hanging humahampas sa kurtina ang natira. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ang isang maliit na sapatos ni Lalain na naiwan sa sahig. Ang sapatos na yon ay simbolo ng kaligtasan na akala niya ay naibigay na niya sa kanyang anak. Ang mabalitaan na may tao sa bintana at makitang wala na ang kanyang kaisa-isang kayamanan ay tila isang dambuhalang kamay na dumukot sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tagumpay niya sa negosyo, ang bawat milyong nakuha niya mula kay Ricardo, ay biglang nawala ng saysay. Nasaan ang anak ko, Bianca? Ang sigaw ni Maribel sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Gawin mo na ang lahat sa akin, wag lang sa anak ko. Utang na loob, Mama Bianca. Isang matunog at nakakangilong tawa ang sumagot sa kanya. Huwag kang mag-alala, Maribel. Hindi ako ang may hawak sa kanya.
Si Don Facundo. Gusto lang niyang makuha ang mga pirma ng tatay mo sa mga dokumentong matagal na niyang inaasam. Kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa lumang bodega sa likod ng hasyenda. Mag-isa ka lang. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Maribel ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lamang sa isang sulok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at kinuha ang isang maliit na baril na itinago ni Don Teodoro sa ilalim ng drawer para sa emergency. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Ang mga ito ay tila dalawang nagbabagang apoy sa gitna ng kadiliman. Pagdating niya sa lumang bodega, bumungad sa kanya ang liwanag ng isang solong bumbilya na nakabitin sa kisame. Naroon si Bianca, hindi na ang marangyang babaeng nakita niya sa gala, kundi isang desperadang hunyango na handang pumatay para sa pera. Sa tabi niya ay si Don Facundo, ang matandang kaaway ng pamilya Su, na nakangiti ng may kasamaan. At sa isang sulok, nakatali si Lalaine. Ang kanyang bibig ay may busal, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina ng may tiwala. Ibigay mo ang mga papeles, Maribel, at makakaalis kayo rito ng buhay, ang sabi ni Don Facundo habang iwinawagayway ang isang folder. Madam, huwag! Ang sigaw ng isang boses mula sa dilim. Biglang lumabas si Don Teodoro kasama ang kanyang mga armadong bodyguard. Ang buong paligid ay napalibutan ng mga tauhan ng pamilya Su. Hindi alam ni Bianca at Facundo na bago pa man makarating si Maribel sa bodega, ay natuntun na ng intelligence team ng Su Group ang kanilang kinalalagyan. Sa gitna ng kaguluhan, nang magtangkang lumapit si Bianca kay Lalaine para gamitin itong panangga, isang maliit na tinig ang umalingaw-ngaw. Mama, huwag kang matakot. Matapang ako. Ang unang mga salita ni Lalaine matapos ang mahabang panahon ay hindi pakiusap para sa kanyang sarili, kundi pagpapalakas ng loob para sa kanyang ina. Ang tinig na yon ay tila isang mahiwagang kuryente na nagbigay ng lakas kay Maribel para kumilos. Sa isang mabilis na paggalaw, bago pa mahawakan ni Bianca ang bata, ay naharang na siya ng mga bodyguard ni Don Teodoro. Tapos na ang laro niyo, ang sabi ni Don Teodoro habang dahan-dahang lumalapit kay Don Facundo. Ang bawat galaw niyo, Bianca, Facundo, lahat ay nakatala. Akala niyo ba ay ganoon kadaling pasukin ang Hacienda Su nang hindi ko nalalaman? Hinayaan ko lang kayong gumalaw para makuha ang lahat ng ebidensya ng inyong mga ilegal na gawain. Namutla si Bianca. Napagtanto niya na siya ay isa lamang maliit na daga na nahuli sa isang malaking bitag. Ang kanyang mga pangarap na yaman ay tuluyan ng naging abo. Sa kabilang dako, mabilis na kinalagan ni Maribel si Lalaine at niyakap ito ng buong higpit. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa pasasalamat sa langit. Habang pinupusasan ng mga pulis si Bianca at Don Facundo, lumapit si Bianca kay Maribel. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Akala mo ba panalo ka na? Si Ricardo, nasaan siya? Mamamatay rin siya sa kulungan at ikaw, Maribel, habang buhay kang magdadala ng puot sa puso mo. Tumingin si Maribel kay Bianca ng may malalim na pagkaawa. Hindi, Bianca. Ang puot ay para sa mga taong walang pag-asa. Ang pamilya ko, kami ay may pagmamahalan. Iyan ang bagay na kailanman ay hindi nyo naintindihan. Cliffhanger. Habang inalalayan ni Maribel, si Lalaine palabas ng bodega, patungo sa liwanag ng bukang liwayway, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng hasyenda. Isang lalaking nakauniforme ng ospital ang bumaba at may dalang isang urgent na mensahe para kay Maribel. Madam, si Mr. Ricardo Lopez po. Nagkaroon siya ng malubhang aksidente sa loob ng pasilidad habang sinusubukan niyang tumakas. Humihiling po siya na makita kayo sa huling pagkakataon. Masyado nang huli para sa patawad, Ricardo. Ang mga salitang iyan ay dapat binigkas mo noong gabing nasa kalsada kami at basang-basa sa ulan. Ang tinig ni Maribel ay mahinahon, walang halong galit. Ngunit bawat salita ay tila isang malamig na hanging humahaplos
sa puting silid ng ospital. Ang amoy ng gamot at kemikal ay nanunuot sa paligid, kasabay ng mabagal at mekanikal na tunog ng makinang nagbibigay ng hininga kay Ricardo. Nakahiga ang lalaki sa kama, balot ng mga benda ang kanyang ulo at katawan. Isang anino na lamang ng lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan at puot. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang mukha ni Ricardo na ngayon ay maaputla pa sa mga kumot na nakabalot sa kanya. Ang mga mata ni Ricardo, na dati ay puno ng pandidiri para sa kanya, ay ngayon ay nanlalabo at puno ng pagsusumamo. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga labi, tila may dambuhalang bigat na pumipigil sa kanyang magsalita. Maribel, I'm so sorry, ang pabulong na sabi ni Ricardo. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Sila Lane, kamusta ang anak natin? Huwag mong gamitin ang pangalan niya para gumaan ang loob mo, ang sagot ni Maribel habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Lalaine is safe. She is happy. At higit sa lahat, tinuturuan ko siyang lumaki ng may dangal. Isang bagay na hindi mo kailanman naituro sa kanya dahil wala ka niyon. Alam ko, naging masama akong asawa, naging masama akong ama. Patuloy ni Ricardo habang ang isang butil ng luha ay gumulong mula sa kanyang mata patungo sa kanyang pisngi. Bianca, ginamit lang pala niya ako. Nawala ang lahat sa akin, Maribel. Karma ko na ito, di ba? Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, naalala niya ang 7 taon na ibinigay niya sa lalaking ito. Naalala niya ang bawat hapdi ng kanyang mga kamay sa paglalaba, ang bawat gabing nagugutom siya para lamang may makain si Ricardo. Noong mga panahong yon, ang tanging hiling niya ay mahalin siya nito. Ngayong narito na ang pagmamahal at pagsisisi, tila ba ito ay isang pagkaing inihain matapos ang isang mahabang pista? Wala ng lasa, wala ng saysay. Kinuha ni Maribel ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Ricardo. Hindi ito kilos ng pag-ibig, kundi kilos ng isang taong nahanap na ang kapayapaan sa sarili. Sa paghaplos niya sa balat nito, naramdaman niya ang huling hibla ng koneksyon nila na tuluyan ng naputol. Ang panyong yon, ang huling bagay na ibinigay niya sa nakaraan nila. Isang huling paglilingkod bago ang tuluyang paglaya. Pinapatawad na kita, Ricardo, sabi ni Maribel. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na luwag sa kanyang dibdib. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi karapat-dapat ang puso ko na habang buhay na may dalang bigat. Pero tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Maribel na asawa mo ay matagal nang namatay sa ulan. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng binuo ng sarili niyang lakas. Salamat, Maribel. Salamat. Ang huling sambit ni Ricardo bago siya dahan-dahang pumikit, tila ba ang kapatawarang iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya para makapagpahinga. Sa labas ng ospital, nakita ni Maribel si Aling Socorro na nakaupo sa isang bangko, nakayuko at mukhang matandang-matanda na sa loob lamang ng ilang linggo. Nang makita siya ng matanda, tumayo ito at tila gustong lumapit. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Hindi na siya ang matapang na biyenan. Isa na lamang siyang ina na naghihintay sa kapalaran ng kanyang kaisa-isang anak. Tumangulang si Maribel sa kanya bago naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan ni Don Teodoro. Sa loob ng sasakyan, naroon si Lalaine, may hawak na isang sariwang bulaklak ng sampagita. Mama, uuwi na po ba tayo sa hasyenda? Tanong ng bata nang may ngiti na abot hanggang mga mata. Oo, anak. Uuwi na tayo, doon sa lugar kung saan hindi na tayo kailanman matatakot sa ulan, sagot ni Maribel habang niyayakap ang anak. Cliffhanger.
Habang paalis ang kanilang sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Maribel sa gusali ng ospital. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya sa isang madilim na sulok ng parking lot ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit na may hawak na isang dambuhalang buke ng paborito niyang bulaklak at may mga matang tila matagal na siyang hinihintay. Sino ang misteryosong lalaking ito na tila alam ang bawat hakbang ng kanyang buhay? Ang bawat pagsikat ng araw sa Hacienda Su ay tila isang banayad na paalala na ang pinakamadilim na gabi ay natatapos din sa isang maningning na bukang liwayway. Isang taon na ang lumipas mula nang huling pumatak ang ulan ng pait sa buhay ni Maribel. Nakatayo siya ngayon sa beranda ng mansyon. Suot ang isang simpleng puting bestida na humahampas sa hangin. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa samyo ng mga namumukadkad na sampagita sa kanyang hardin. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang paghinga. Sa malawak na damuhan, maririnig ang masayang tawanan ni Lane habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang bata ay wala ng bakas ng trauma. Ang kanyang tinig ay muling naging musika sa pandinig ni Maribel. Sa tabi ng bata ay ang kanyang lolo Teodoro na kahit may katandaan na ay pilit na nakikipaglaro. Ang kanyang muka ay puno ng kaligayahan na akala niya ay hindi na niya makikita kailanman. "Mama, tignan niyo po, ang ganda ng pakpak niya." Ang sigaw ni Lane habang kumakaway sa kanyang ina. Ngumiti si Maribel, isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. "Oo, anak, katulad mo. Malaya na rin siyang lumipad." Ang balita mula sa labas ng hacienda ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Si Ricardo ay pumanaw na ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa mga komplikasyon mula sa kanyang aksidente, habang si Bianca ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa pakikipagsabwatan sa mga kaaway ng pamilya Su. Si Aling Socorro naman ay bumalik sa kanilang probinsya, namumuhay ng mag-isa at puno ng pagsisisi, habang ang bawat sentimong natitira sa kanya ay ginagamit na lamang pambili ng pagkain sa araw-araw. Wala nang puot sa puso ni Maribel para sa kanila. Tanging ang malalim na pagkaawa na lamang ang natira. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, naramdaman ni Maribel ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran, si Gabriel, ang lalaking nakita niya sa ospital noon, na isa palang matagal ng kaibigan ng pamilya, at ang abogadong lihim na tumulong sa kanya sa lahat ng legal na laban. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Hindi nagsasalita, tila ba sapat na ang katahimikan para ipahayag ang kanyang nararamdaman. "Ang ganda ng umaga, Maribel," ang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto. Para bang ang buong mundo ay nagdiriwang para sa iyo. Tumingin si Maribel sa kanya. "Salamat, Gabriel, sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo ni Papa, baka nasa ilalim pa rin ako ng ulan." "Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Maribel," ang sagot ni Gabriel habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na aklat ng mga tula. "Ipinakita mo sa lahat na ang isang pusong binuo mula sa mga basag na piraso ay mas matibay kaysa sa pusong hindi kailanman nasaktan. You saved yourself." Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maribel, isang hawak na magaan. Tila ba nagtatanong kung maaari na ba siyang pumasok sa bagong kabanata ng buhay nito. Hindi binawi ni Maribel ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad ni Gabriel ay tila isang pangako ng isang pag-ibig na hindi mapang-alipin, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas para lumago. Dito nahanap ni Maribel ang sagot sa tatlong tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Pinatawad na ba niya? Oo, pinatawad na niya ang lahat para sa kanyang sariling kapayapaan, dahil ang pagdadala ng galit ay parang pag-inom ng lason at pag-aasam na ang kaaway ang mamatay. May kapayapaan na ba siya? Higit pa sa kapayapaan ang nahanap niya,
Nahanap niya ang kanyang tunay na sarili, isang babaeng matapang, marangal, at karapat-dapat na mahalin. Anong aral ang nakuha niya? Na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ng sakripisyo, kundi sa laki ng respeto sa sarili. Na ang pagiging mabuting tao ay hindi nangangahulugan ng pagiging isang martir na walang hangganan. Tumingala si Maribel sa asul na langit. Ang araw ay mataas na, at ang bawat sinag nito ay tila isang pagbabasbas sa kanyang bagong buhay. Sa Hacienda Su, ang bawat sulok ay puno na ng pag-asa. Ang ulan ay tapos na, at sa kanyang paglalakad, patungo sa kanyang pamilya. Alam ni Maribel na ang pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. Tara na, Gabriel. Naghihintay na sila sa atin para sa almusal. Ang sabi ni Maribel habang dahan-dahang naglalakad pababa ng hagdan. Tanga ng kamay ng taong magiging katuwang niya sa kanyang bagong simula. Ang pamana ng pag-ibig na iniwan ni Maribel sa kanyang anak ay hindi ang yaman ng mga Su, kundi ang lakas ng loob na tumayo muli matapos ang bawat pagkakataon na sila ay itulak ng mundo sa putikan. At habang ang hangin ay humihihip sa paligid, ang samyo ng sampagita ay tila isang walang hanggang awit ng tagumpay.